Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa biglang pagbago ng tono ni PRRD. Nung Davao Rally, very clear yung mga pahayag niya na inakusahan niya ang Pangulong Marcos na isang drug addict. Sa isang interview kahapon ba o the other day, wala daw siyang sinabing ganun. Ano bang ibig sabihin nito? Makalimutin ng presidente o pabago-bago ang isip o nagsisinungaling? Ayan ang ating reaksyonan. Panoorin natin muna ang balitang ito. May drug addict tayo na presidente. Sa isang talumpati sa prayer rally sa Davao City, tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na drug addict si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilarawan ng dating Pangulo si Marcos na bangag at sinabing alam ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol rito. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. Dagdag ng dating Pangulo, nakasama ang pangalan ni Pangulong Marcos sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at aniya iniingatan niya ito dahil silang dalawa ay magkaibigan o magkakilala. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Ngunit sa isang panayam kahapon kay dating Pangulong Duterte, ay nilinaw niya na wala siyang sinabing addict si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Awa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ayon pa kay ex-President Duterte, maaaring nagtitake ng gamot si Pangulong Marcos gaya ng antibiotic o aspirin na tinatawag ring drugs pero hindi aniya ito addict. Sa mga nakaraan ay may ganitong pagkakataon na rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagbawi ng kanyang pahayag tungkol sa isang usapin. Isa na rito ang tungkol sa di pagpasa ni dating DENR Secretary Gina Lopez sa Commission on Appointment na umano'y na impluwensyahan ng pera. Ngunit nilinaw ng dating Pangulo na may nang impluwensya lang at hindi ibig sabihin na nagkaabutan ng pera. Sa kabilang banda ay ganito rin ang ginawa ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte tungkol sa inalis na ngayong mensahe niya sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas kahapon, sinabi ni VP Sara na hindi niya intensyon na mag-issue ng statement para sa anniversary ng EDSA People Power. Aniya na nanatili ang kanyang posisyon noong 2017 kung saan sinabi nito na hindi umano niya nauunawaan kung bakit ang nasabing revolusyon ay naging standard definition ng paglaya ng ating bayan. Kontra ito sa burado ng post sa mga social media page ng Vice Presidente na hinikayat ni VP Sara ang mga Pilipino na patuloy na pahalagahan ang tunay na diwa ng EDSA at ipaglaban kung ano ang tama. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
So, yan sa isang media interview, wala akong sinabing ganun. Kaya lang nakangiti. Okay. So, sa mga hindi masyadong nakakakilala kay PRRD, makita mo, parang nasisiraan siya ng bait. May comment akong nabasa na dapat dalhin na daw siya sa mental hospital. So, ano ba ito? Talagang tutuhanan yung pagsabi ni PRRD na binabawi niya yung akusasyon niya na hindi drug addict ang PBBM? Sa inyo, kanya-kanya tayong opinion, evaluation, ganon. Please comment ang inyo. Ito ang akin. This is a typical Duterte style. Mahilig talaga siya ng ganyan. Parang kuminsan magsalita siya, double meaning, double words, testing the waters. Tingnan nyo, yung kabuuan ng Cebu Rally, kabaliktaran ng Davao Rally. Napakaangas, napakapalaban yung kanyang mga statements sa Davao. Pagdating sa Cebu, biglang bumait. So bakit biglang tono? Nagbago ang tono. Again, these are all, sa akin lang ito analysis ko lang, opinion. These are all planned. It's a parang naglalaro ng chess. Malalim mag-isip itong malalim dumiskarte itong Pangulong Duterte. Anuhan natin sandali yung pulburon video. Sa isang interview walang pulburon video. Mamaya-maya nagpo-post siya ng kanyang mga pictures na kumakain siya ng pulburon. Ano ba yun? Nagkataon lang ako talagang kumain ng pulburon o mayroon siyang ipahiwatig. Mamaya, itong si BP Sara, din siya ng short video, nagbibigay ng pulburon sa mga bata at sabi niya nakaka-addict yan. And then later on, yung Davao Rally nga, biglang grabing pasabog na hindi ko inasahan yun na in a very direct manner, walang katakot-takot, inakusahan niya na adik ang Pangulo. So ano ito? Bugso ng damdamin lang yung kanyang Davao statements o pinagplanuhan? Itong Cebu Rally, lumalabas na natakot siya na baka kasuhan o pinagplanuhan? Yan ang tanong. Ang hirap basahin ang mga galaw, mga salita ni PRRD, but I believe there is something na malalim na abangan ang susunod na kabanata. Kasi yung mga rallies na ganyan, prayer rallies, according to Attorney Roque, tuloy-tuloy daw yan nakadalawa na. I think may 7 lahat. Kasi may mga cities na nag-volunteer na sila naman ang mag-organize ng prayer rally sa kanilang lugar. I don't know kung alin itong mga syudad, but I believe more on sa Luzon naman itong susunod. Ang nakikita ko isang malaking rally sa Arena, yung Iglesia ni Cristo Arena. Saan ba yan? Bulacan? Magkakaroon ng malaking rally dyan sa baka yan ang pinali, I don't know. So marami pa tayong aabangan ito hanggat hindi klaro na matigil-tigil yung People's Initiative. Kasi yun man lang ang tinututulan ng mga prayer rallies, na huwag daanin sa People's Initiative ang charter change. Mas maganda ngayon yung panukala
Ngayon sa Senado tinatalakay na yung charter change, mga economic provisions ng 1987 Constitution na baguhin para magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na economic development, lalo-lalo na yung pagpasok ng mga foreign investors, foreign ownership, ganon. So, kung ano ang resulta sa talakayan sa Senado, ibabato sa plebisito tayo mga tao. Ngayong 2025 na midterm election, isabay na rin yung plebisito, which is maganda na sana ito na yung hudyat na economic provisions lang talaga ang babaguhin, hindi yung political change na from presidential gagawing parliamentary system of government tayo para wala nang ang taong bayan hindi na pipili ng presidente. Ang pipiliin na lang natin mga members of parliament o congressmen. Ang mga members ng parliament, sila na lang din ang pipili ng prime minister. Yun ang inaayawan natin, inaayawan ng kampo ni PRRD. So, ako, naniniwala pa rin ako, matino ang pag-iisip ni PRRD. Hindi siya nagsisinungaling. Diskarte lang niya yon. Nasa inyo. Kung paniwalaan nyo siya, baka mahulog kayo sa patibong ni PRRD.